to ghost and substandard flood control work in the Central Luzon province is currently considered as cooperative witness. O, tingnan nyo, hindi lang ho ako, mga boss chief amo, sir, yung nakapansin na ubra pwede itong si Bryce Hernandez bilang state witness. Eh yun nga ho yung mga kusino pa ho, yung mga nagpupumilit na sila ang maging state witness, eh tingin ko hindi naman sila talaga pwede eh. Ano? Ang kati talaga ng ilong ko. Eh sila ho talaga yung hindi mga pwede, mga boss. Bakit? Limitado yung kanilang mga sinasabi. Halatang may pinoprotektahan at sabi nga ni dating Senador Trillanes, pinoprotektahan si Bungo. Oh. Pagka state witness, kailangan all out ka dyan. Kailangan lahat sabihin mo at kailangan hindi ikaw yung pinaka-guilty. Di ba? Hindi niya na ipinipilit yung state witness kasi nakita naman nila na ang hirap gawin yun at magbigay ng blanket immunity lalo na sa ghost project. Oh, hindi na nangungulit. Ha? Hernandez along with former Bulacan District Alcantara has been summoned by the Office of the Ombudsman amid in fact-finding investigating into ghost project. Open shut case yan eh. Whether or not they cooperate, makukonvict naman sila. Kagaya nun sa mga diskaya. Kahit sabihin no, mga bossing ng mga diskaya, ayaw na namin makipag-cooperate. Hindi na kami makikipag-cooperate dyan sa ICC. Kahit pa tumalikod sila, wala silang magagawa. No? Ebat adan. Ebat adan. Wala silang magagawa. Kahit sabihin pa nila, ayaw na namin. Uy, ayaw na. Hindi na kami kasali. Kasali pa din sila. At sila, yung talagang iimbestigahan pa din ho, mga boss. No? Hindi mo naman kailangan na state witness doon kung tutuusin eh. The Ombudsman added that Hernandez could still receive special consideration given his status as a cooperative witness. Nakikipag-cooperate. Sabi ko nga ho sa inyo, kung pagpipilian ho, yung dalawa, si Hernandez at yung mga diskaya na maging state witness, kung ako ho magdidesisyon, mas papaboran ko ho na maging state witness itong si Bryce Hernandez eh. Bakit to? Eh, hindi naman siya yung most guilty eh. Sino yung isang itinuturo niya na mas mataas sa kanya na di umano konektado din kay Joel Villanueva? Si DE, District Engineer Alcantara. Diba? Anomalya in ghost and flood control project sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Eh, pagmamalaki nga nila doon, di ba? Ilan? 13,000 ang ghost flood control. 13,000 ang flood control ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Eh, nasan ngayon? Hindi naman huubra o pwede na, kumbaga, hindi naman huubra na tipo bang, eto ha, yung mga ghost project namin, yung mga ghost project, eto ha, yung mga project namin na mga flood control, gumagana na ha, pero kapag katapos ng aming termino, nako, wala na to, hindi na uubra to, expired na ito, hindi naman ho ganon. Eh umaabot po ng 40 to 50 years yan, bago po ayusin kung sakaling may mga sira na ho, mga bossing. At konektado din dito, mga bossing, si Pangulong Bongbong Marcos, nagsalita na din ho, mga boss, no? Na yung mga buwis nitong mga ito, na mga sangkot sa anomalya, sa flood control, pinabubusisi na din po. Biruin mo, no? Yung mga sasakyan na nakuha, na kumpiska sa mga diskaya. Bakit kinumpiska? Eh mukhang hindi kumpleto papeles. Mukhang hindi pa binabayaran yung mga tax ng mga sasakyan na iyon. Kaya ngayon, siguro napaisip ang gobyerno, saglit lang. Nandiyan na pala si Alaga 143. Shout out sa iyo, madam. Ngayon napaisip ang gobyerno, sandali lang. Baka lahat naman ng itong mga ito hindi nagbabayad ng eksaktong tax o ng sapat na tax. Baka puro din ginagawa ng paraan yung mga tax ng kung ano-anong mga ari-arian ng mga yan. Di ba? Pinapabusisi po ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos sa BIR. Ano pong balita ito? Inatasan ng Pangulo
na si Ferdinand Marcos Jr. ang Bureau of Internal Revenue na busisiin kung nagbabayad ba ng tamang buwis ang mga sangkot sa anomalya sa flood control. Eh, tingin ko ho, mga bossing, baka hindi ho yan. Kasi hindi ko naman ho dinalahat. No? Pero kadalasan ngayon, kung sino pa yung mga mayayaman, kung sino pa yung may kakayanan na magbayad ng buwis, eh sila pa po yung nandaraya o sila pa po yung nangdadaya na magbayad ng buwis, mga bossing. Di ba? Oh, yun ang nakakalungkot. Sila pa yung talagang pwedeng kasuhan ng mga tax evasion. Sabi dito, sinabi ng Pangulo bago umalis patungo ng KL o Kuala Lumpur, Malaysia nitong Sabado na nais nitong mapanagot ang mga nandaraya sa kanilang buwis, pinare-recalibrate ng Pangulo ang mga prioridad ng BIR upang masiguro na mapanagot sa batas ang mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Oo, eh doble-doble kaso pa yan. Yung topic na tutukan sa Ombudsman Remulla ay formally, isa din ho yun. Si Bryce lang ang pwede sa WPP, kaya lang ang daming humaharang. Eh siguro ho kasi kapag kayong talagang ungkoti, bakit kaya? Naalala ko siguro ako ng mga DDS. Pinapakulap ako ng mga DDS kaya lagi nangangati ilong ko. The Bureau of Internal Revenue will recalibrate its priorities and ensure that all those found complicit in the irregularities surrounding flood control project held fully accountable under the law. Baka pati sila Bungo masilip dyan. Sila Bungo, sila Chavit Singson, di ba? Baka yung mga yun. Sabi ni Luis Arandasa Quiano, Boss Mark, posible bang mapakulong si Atong Ang sa Los Sabongero? Ang alam ko, sabi ng CIDG, pinaghahanda na yung mga unit nila kung sakali na maglabas ng warrant of arrest kay Atong Ang. Ano po? Yun yung sinabi doon, mga bossing. Tuloy na natin to. With this, we hope to provide relief to majority of our taxpayers burdened by complex tax compliance requirements, without revenues to be forgone, dagdag ng Pangulo. Ang Pangulo, mga boss, talagang talagang all out po siya, nasugpuin po yung korupsyon sa ating bayan. Kaya lang ang mga umahad lang, mga boss Chipamo, sir, ewan ko kung ano yung mga pinag-iisip. Bakit to? Pangulo na nga ang nagsisiwalat lahat. Siya pa ang pinagbibintangan na mastermind dito po sa mga korupsyon sa gobyerno. O, di ba?